Mga Lods, magandang araw sa inyo. May nagtatanong sa akin, Gore touchscreen. So, i-breakdown ko daw yun. So, mga Lods, may mga nakikita ko mga comments about sa Gore touchscreen. Actually, Lods, effective naman yun. As long as na tama yung angulo at tama yung timing kung kailan nyo gagawin yun. Kasi, minsan may nakita ako niyan sa mga laro-laro lang na susubukan nila yung Gore touchscreen. Naka-zone naman yung kalaban. So, hindi naman siya applicable palagi. It will be applicable lang kapag nasakto dun sa expected yung defense ng kalaban. So Lods, hindi lang naman sa screener yan. Kailangan yung humahawak din ng bola is tama din yung ginagawa para ma-execute yung Gore touchscreen na yan. Kasi minsan masyado natin nabibigay yung credit doon sa nag-i-screen lang. Hindi naiintindihan ng iba na yung Gore touchscreen na yan is magiging effective lang din yan pag tama din yung ginagawa ng ball handler. So papakita ko sa inyo mga Lods ha. So ayan Lods, ang ginawa ko rito, tinanggal ko muna lahat para mas madali natin maintindihan. So yellow ang offense. So, yellow ang mag-Gore touchscreen dito, okay? So, ang gagawin nito is, mag-screen. So, ang una mo dapat gawin dito is, ipatama yung screen. Ipatama mo, ipadalay mo. At kailangan, ang defense ng kalaban is follow or fight screen. Yan. Kasi pag nag-go under yan, hindi mo na mag-Gore touchscreen yan. Okay? So, kailangan, ang defensive scheme ng kalaban is follow or fight screen. So, ang gagawin mo dyan, ilalayo mo yan para ito mag-help. Para ito mag-commit. Kung ano man gusto niya gawin, help or commit. Okay? Huwag lang yung sobrang drop. Pagka sobrang drop kasi niya, mahirapan ka mag-Gore touchscreen yan. Kailangan to medyo mag-commit to. Tapos ito, kailangan i-cage mo yan. Itong bantay mo, i-cage mo yan. Ano ba ibig sabihin ng i-cage? Ilalagay mo sa likuran mo. Yan, ilalagay mo sa likuran mo. Tapos kailangan ito, rumol to. Hindi yung pagka-screen mo, screen ka kagad dito. Hindi. Kailangan rumol ka muna. Tapos ito, habang kine-cage mo yan, kino-commit mo to. Okay? Tapos, after mangyari yan, pag na-cage mo to at medyo nag-commit to at naka-roll ka, that's the only time na pwede mo magawa yung Gore touchscreen. At ang screen mo is ganito. Hindi sa gilid. Kasi pag sa gilid, gagantuin ka lang yan. Kailangan medyo diagonal. Okay. Ibalik natin mga Lods. So ganito mga Lods. Pag bigay na screen dito, kailangan fight screen ang defense ng kalaban or follow. Para pagdating mo dito, may ilalagay mo siya sa likod. At kailangan ito mag-commit to. So once na nag-commit yan, nasa likod to. So, mangyayari ito, kailangan to mag-roll. Talagang mag-roll ka kailangan. Na ito, malilito kung kailangan ba niyang bumaba or hindi. So, nangyayari dito, dahil nasa likuran to, nagiging 2 versus 1 na tong laban na to. Pero ang gagawin mo dito, i-commit mo pa siya. Bakit? Para magkaroon ka ng tamang angle. So, kaya ng screen mo is hindi pa side. Kailangan medyo pa diagonal. Kasi papunta na to sa layup. So, ganyan nangyayari ang Gore. Gore touchscreen. So, sa huling pagkakataon, mas mabilis na version ang gagawin natin. So, pagbigay ng screen, ipapatama mo yung screen. Pag sumunod, ipapakommit mo to at i-cage mo to. Okay? Tapos ikaw kailangan mong rumol. Pag rumol yan, mapapaisip to sino babantayan. Pero ang gagawin mo rito, medyo aangguluhan mo para mag-commit para mas maganda yung angulo ng Gore touchscreen. So ayan, mag-i-screen ka pag ganito, hindi pa side. Kailangan dito para pagdating niya rito, makakalayap na siya kagad. So ganyan ang Gore touchscreen mga Lods. Thank you!